First Timothy chapter 1. First Timothy chapter number 1. At babasahin po natin from verses 1 to 6. Verses 1 to 6. First Timothy chapter 1, verses 1 to 6. Nandiyan na po kayo? Basahin po natin ang salitan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, and so on. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned. Sabay-sabay po tayo, verse number 6. From which some, having swerved, have turned aside unto vain jangling. Tayo po ay manalangin naman namin, Diyos. Salamat po sa pagkabasa niyo banal salita. Gawin niyo po kami. Kayo po ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa pamamagitan din po ng pangangaral niyo banal salita. Gawin niyo po ang inyong mga ngaral na masabi po dito sa pulpitong ito, mapangaral po kung anong gusto niyo pong ipasabi. Galing po sa iyong salita. Salamat po. Sa kabutihan mo, kayo po ang magpaalala sa akin ng mga bagay na aking naaral, maging ang mga tagapakinig, O Diyos. Bigyan niyo po ng focus, attention sa bagay po na ito. Nawa po ay wag pong maagaw ang amin pong pag-iisip sa oras na ito, kundi ituon namin sa pakikinig na inyong banal salita. Sa iyo po lahat ang pasalamat. In Christ's name we pray. Amen and amen. Okay. Tayo po yung makakaupo. Yan. So 1 Timothy chapter number 1. So, coming from our previous lesson last week, we are introduced to Timothy. Nakilala po natin si Timothy as Paul's son in the faith. Timothy had walked closely with Paul in his ministry, that he fully known Paul's life and doctrine. Kung merong mas nakakakilala kay Paul, kay Pablo, si Timothy po yun. Sapagkat hindi lamang siya naturuan ni Apostle Pablo, bagkos siya rin ay sumama at kasama ni Apostle Paul sa kanyang ministry. Due to this, Timothy was entrusted by Paul to teach the same doctrines he had delivered to the saints. Okay? So walang iba, wala naman siyang iimbentuhin kahit na ano, kundi kung ano yung kanyang natanggap, dapat niya lamang din pong ibahagi, dapat niya lamang din pong ipasa, okay, sa mga faithful men din. Ephesus, based on our previous lesson, boasts of its wealth and education. At doon din po natin makita yung Temple of Diana, wherein ang mga tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, na ang pangalan niya ay si Diana. At nung nandoon si Apostle Paul, kinailangan na umalis siya sa lugar na iyon, sapagkat ang mga tao ay naghihimutok na sa kanya dahil hindi na sila kumikita. Paano hindi sila kumikita, preacher? Dahil yung mga nilililok nilang pilak, silver shrines or silver na mga Diyos-Diyosan, para kay Diana, wala na pong bumibili or mahina na ang sales. Bakit po? Dahil ang mga tao ay natututunan ng Ebanghelyo ni Kristo. And when the truth is believed, kapag ang katotohanan po ay pinaniwalaan, expect na meron po itong epekto on the religiosity of the people. Hindi no longer superstitious ang mga tao, kundi they will now believe on the one true God. Ang papaniwalaan nilang sasambahin nila ay ang tunay na Diyos, no longer this gods na nilikha lang ng tao by His own hands. However, because they were faithful, sa Ephesians chapter 1 verse 1, may kita po natin doon, Ephesians 1 verse 1, faithful, binanggit ni Paul na merong mga faithful in Christ Jesus sa Ephesus. May kita niyo po doon, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Dahil may mga faithful po doon, ang desire ni Apostle Paul ay matatagpuan natin sa verses 16 to 23. Verses 16. Preacher, bakit nasa Ephesians tayo? Tayo nag-aaral ng 1 Timothy. Remember? Kaya ito sinulat ni Apostle Paul para i-remind si Timothy kung bakit siya ginusto ni Paul na manatili sa Ephesus. And this is the church na kanya pong pagbiministeran ng salita ng Diyos.
And this is Paul's desire in Ephesians 1:16 to 23. Kung anong gusto mangyari ng Apostle Paul sa mga tao pong ito. Sabi niya, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Mga kapatid, that's also the same prayer that I desire and I have for this church. Na tayo po ay mapuspos ng espiritu ng karunungan at revelation in the knowledge of Christ. Verse number 18, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power. Maybe, sa buhay pong ito, tayo po ay nahihirapan. Meron tayong mga pinagdaraanan, mga kapatid. But the gospel, kapag pinaniwalaan natin ang ebanghelyo ni Kristo at ang salita ng Diyos, meron pong exceeding greatness of His power to usward who believe. And you will not experience that practically in your life if you will not believe the Word of God. Kung hanggang ngayon, nagda-doubt ka pa rin sa salita ng Diyos, kung hanggang ngayon, ayaw mo pa rin paniwalaan, ayaw mong mag-commit sa sinasabi ng Word of God, you will not experience that power in your life. Ano sabi niya, verse number 20, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. May kita nyo doon kung ano yung laman ng desire ni Apostle Paul for the Ephesian believers. Now, Paul's faithful son in the faith ay kanya pong pinakiusapan na manatili doon para mag-minister sa mga tao po doon. Now, Acts 20, another thing to show kung gaano kamahal ni Apostle Paul yung mga tao na kung saan nag-labor siya. And last week, napasadahan po natin yon, he labored in this place at least 3 years. 3 taon ng buhay ni Apostle Paul, siya ay nagstay sa Ephesus in order to teach, in order to establish the church, in order to ordain elders in the church. Mga kapatid, he stayed there for 3 years. Acts chapter 20, verse 26. At nung siya'y magpapaalam na sa kanila, dahil lang sabi niya, hindi nyo na ako makikita, shall see my face no more, in verse 25, sabi niya in verse 26, wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. By the way, kapag tayo ay na-offend sa preaching, pag tayo nasasaktan sa pangaral ng salita ng Diyos, pag tayo nag-grow, maintindihan naman natin kung bakit ganun talaga ang sinasabi ng Word of God. Pero kung hindi natin naiintindihan ngayon, hindi dapat yun mapigilan ng isang preacher na ipangaral ng katotohanan. Sabi ni Paul in verse number 27, I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Verse 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. So nakita natin verse 28, si Apostle Paul sabi niya, pinag-iingat niya sila, pinag-iingat siya sila. Sapagkat kapag alis niya, sabi niya, verse 99, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Ano yung pinagkaiba ng shepherd sa wolf? Malaki po, mga kapatid. Ang shepherd, gusto niyang maalagaan ng tupa. Tama po ba? Take care of the sheep para mag-grow ang sheep. Ang wolf, wala yung pakialam kundi i-devour ang sheep. Pakinabangan lang ang sheep. And afterwards, wala na mangyari, bala ka na, hindi na kita mapakinabangan because there are wolves. And in this world, mga kapatid, sadly, there are a lot of wolves. Amen. This church is like a fold. Pakinggan niyo po mabuti. This church is like a fold. Ibig sabihin, ito yung kawan. Para itong kawan. Protection mo yung simbahan na ito. Umalis ka sa simbahan na ito, nandyan na ang mga wolf na gustong ubusin ka, na gustong gamitin ka, na gustong pagsamantalahan ka.
This church is some sort of a protection to the believer. At yung iba, they are so proud na umalis sa simbahan. They're so proud na umalis sa church. By the way, not all churches are God's fault, but I believe we are preaching here the truth. So if there's somebody na proud, na mayabang, na magsasabi, alis ako sa simbahan, mga kapatid, help yourself. There are a lot of wolves outside. Maybe we think, aalagaan tayo sa ibang simbahan or ang gagawin sa atin doon, ititreat tayo na parang mga hari at reyna, mga kapatid. If they do not know the truth of the Word of God, they don't know how to be good shepherds of the sheep. Okay? And Apostle Paul, sabi niya in verse number 29, pag alis ko, alam ko, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. And one sign of a wolf, mga kapatid, ay siya ay nagke-create ng sarili niyang grupo within a group. Okay? That's a wolf. So tayo po dito, we are promoting, mga kapatid, unity of the faith among us. Wala ditong grupo namin to. Wala ditong, kami yung mga mayaman club. Kami yung mga luto club. Kami yung mga ganto club, tahi club. Walang ganun, mga kapatid. We are all one in Christ Jesus. And nawa, maintindihan natin yun na wala po sa ating dito special people, mga kapatid. We are all saved by the blood of Christ. Amen. So lahat po tayo ay dapat maintindihan our place in the body of Christ. Meron tayong calling, meron tayong position doon, meron tayong part, pero hindi po tayo mas nakahihigit sa kahit sino. Amen. Nandiyan po kayo? Amen. So sabi niya, verse number 31, therefore watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. What a heart of a shepherd. That's the Apostle Paul. Night and day, nagwa-warning siya. Hindi natin alam, nagtatrabaho ba si Paul? I believe so. And therefore, kasi, paano ko nasabi nagtatrabaho siya during this time? Verse 34, yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. So how come na magagawa niya yung verse 31? Di ba? Parang magtataka ka. Paano niya pa nasisingit sa schedule niya? Sabi niya sa verse 31, night and day, by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. So paano niya nagagawa yung mga kapatid? Maybe, dahil simply because the Apostle Paul have understood na in every situation na nandoon siya, opportunity yon para maglingkod sa Panginoon. So whether may ginagawa siyang tent, kung yun man yung occupation niya during that time, may inaayos siya, at meron ditong kapatiran na kasama niya sa Panginoon, nagbiminister siya sa kanila, kahit nagagawa lang sila ng tent. Amen. So verse number 32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Verse 33, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. Amen. Mga kapatid, that's a good minister of God. Amen. That the minister of God ay hindi po, mga kapatid, tayo i-overburden or i-burden tayo, but will take care of us. Verse 35, I have showed you all things, how that so laboring, you ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. And when He had thus spoken, He kneeled down and prayed with them all, and they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him, sorrowing most of all for the words which He spake, that they should see His face no more, and they accompanied Him unto the ship. So remember, ganun po yung heart. Ganun yung laman ng puso ni Apostle Paul. Babalik tayo sa ating pag-uusapan, 1 Timothy. Panalagay yung title, 1 Timothy. Teach no other doctrine. Sabi niya in verse number 3, in connection to the book of Acts, kanina binasa natin chapter 20. 1 Timothy chapter 1 verse 3, sabi niya, I thank my God, okay, whom I serve. Sorry. Nasa 2 Timothy po yun. Verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Diba nabasa na sa verse 20? Sabi ni Paul,
hindi nyo na makikita yung mukha ko. Shall see my face no more. Pero hindi nangangahulugan na wala na siyang pakialam sa church na yon. Dahil although siya mismo, personally, hindi na siya babalik doon by reason of the will of God sa kanyang buhay, dahil dire-diretso na yun, ikukulong na siya and mamamatay na rin siya eventually. But Apostle Paul see to it na yung church na kanyang iiwan ay merong mag-aalaga at mangangalaga. And no other man best fit for the job but his own son in the faith, Timothy. Sabi ni Paul, hindi nyo na makikita yung mukha ko. Shall see my face no more. Pero ito si Timothy. Tinuruan ko yan, alam niya yung doktrina ko, alam niya lahat tungkol sa buhay ko. Ituturo niya sa inyo kung ano rin yung tinuturo ko sa inyo. It's the same thing. Ako to, siya yan, pero kung ano ang ibibigay niya sa inyo, sa akin din yan. Parehas lang kami. So, yan. I besought Timothy, sabi niya, verse number 3, besought him to abide still at Ephesus. Ministers who are blessed with understanding have this ongoing burden, mga kapatid, that the people they ministered unto, na yung mga tao na pinagmiministeran po nila ay magkakaroon din ng pag-unawa. And they will walk worthy of the Lord. Amen. Yun po yung desire, yun po yung gusto mangyari ng mga ministers of God, that one day, we hope, one day, na yung mga taong tinuturuan po will grow, will mature in the faith, and they themselves will be the bearers of burden. Okay? At hindi natin alam gaano pa kalayo yung iba sa atin sa bagay na yon. But if you are gaining understanding as we study the Word of God, then by and by, maintindihan nyo po kung anong sinasabi ko. Sabi niya, in verse number 3, as I besought thee, so kausap ni Paul si Timothy, sinusulatan niya, to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some. So that word charge, so ang sabi ni Paul, mag-charge ka eh. Tama? This word charge, marami po itong definition. Kaya marami siyang usages. Marami po. Kung magbabasa ka ng dictionary, ay, linya-linya yung mga definition ng word na charge. But kung titignan mo, of course, sa dictionary, kinukuha natin yung mga definition, mga kapatid. Pero one more tool in studying is hindi lamang po yung definition ng word, kundi yung origin of the word. At ang tawag po dun, etymology. Kung papaano, kung saan nanggaling yung salita, kung paano nabuo yung salita. At sa online, meron yan, Etimy Online. Pwede nyo yun magtingin. Doon, pag pinasak nyo yung isang word doon, may kita nyo kung kailan siya unang ginamit, kung kailan siya lumabas, 12th century, 13th century, century 2 na, mga ganyan. May kita nyo po doon kung kailan. Now, sabi ng Etimy Online, or yung etymological study ng word na charge, dalawa yan eh. Pwede siyang verb or noun. Kung di nyo alam yung ibig sabihin ng verb at noun, kaya tayo nag-aaral ng Bible. Verb, mga kapatid, yun po ay action word, and yung noun, ngalan. Okay? So yun lang, kaya ko ibigay sa inyo. Hindi ako English major, yung asawa ko English major. So charge, to load. Okay? Ano ba una dito? Verb? Verb. Okay. Pag nakita tayo sa dictionary na V, tas may tuldok, ibig sabihin ng verb. Okay? Verb. So sabi niya, yung basic na definition nun, dahil kinuha ngayon sa umpisa, kung paano ito nabuo yung salita na to, saan galing, it's idea of to load or to put a burden. To load, okay? To load and to put a burden. Sa noun, ganun din po mga kapatid. A load, a weight. Okay? A load or a weight. Preacher, bakit mahalaga to? Mamaya, wait lang. A load or a weight. So dito pa lang, sa mga basic things na ito, may kita ka na, makuha ka na ng general understanding sa word na charge, na something siya parang
dinadala siya, binubuhat siya, kinakarga siya. Okay? Kaya nga katunog siya ng word na cargo o karga. Okay? Charge. Kaya din po, ang tawag natin kapag tayo ay magsasaksak ng cellphone natin sa kuryente, ay charging. Bakit? Kasi nagkakarga ka ng kuryente sa cellphone. So, charge. Charge is to load or to put a burden, mga kapatid, para kargahan yung isang bagay. Now, bakit mahalaga po yung mga bagay na yun? Also, hindi lamang po yun, di ba ginagamit din yung charge kapag sa presyo ng bilihin? Okay? Kapag medyo social ka, no? So, halimbawa, bibili ka, how much do you charge for this? Oh, social. Di ba? Ibig sabihin, magkano mo binibenta to o magkano yung singil nyo dito? Yun lang yun. Kasi, ibig sabihin nun, magkano yung burden na yun? Magkano tong bagay na to kapalit? Anong kapalit ng bagay na yun? So, nakikita po natin yung word na charge, mga kapatid. So, meron din siya, idea din siya sa military, iba naman yung sense niya sa military. Pag sinabi namang, charge! Ibig sabihin ng sugod. Sugod! Diba? Charge! But, it's a different sense na. Pero ang kalimitan na nagiging sense ng charge, mga kapatid, entrust, command, accuse. Okay? Meron din siyang, okay, lalagay ko dito, entrust, command, mali pa spelling, ano? Command, and accuse. Saan ginagamit yung accuse, di ba? I charge thee with treason. I charge thee with murder. I charge thee with something, ganto, ganyan. So pag sinabi mong you are charging somebody with something, ibig sabihin inaakusahan mo siya. Okay? So ginagamit din po siya sa ganon. So ano yung burden na nilalagay mo sa tao? Anong kaso ang meron siya? Why you are accusing? And also, it is also a command. And ito yung mas maintindihan natin na pag ginamit ni Apostle Paul ito kay Timothy, it is some sort of a command. Nasabi niya, charge some. Utusan mo yung iba. Talagang sabihin mo sa kanila. Turuan mo sila. No? At hindi lang basta parang malumanay na pagkasabi, pag-charge po mga kapatid, may weight. Ito nga, may weight. Because there's a load and there's a burden. May bigat. Kaya sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, when I abide still at Ephesus, sabi niya in verse number 3, 1 Timothy chapter 1, verse number 3, that thou mightest charge. The very sound of the word ay matapang po, mga kapatid. Tama? Yung pag narinig mo palang sinabi mong charge, medyo matapang siya eh. Hindi naman pag mag-charge ka ng cellphone, pa-charge ka. Hindi ganun eh. Pag nagpa-charge ka ng cellphone, pa-charge. Diba? Kasi alam mo may bigat din yung charge na yun. Kasi kailangan mapuno yung ating cellphone, mga kapatid. Now, kapag sinasabi ni Paul ito kay Timothy, ibig sabihin, he is putting some weight on Timothy na dapat mo itong sabihin sa kanila, dapat mo ituro to sa kanila, dapat itong idiin sa kanila. Charge some. Now, there is a false impression na sa ilalim daw po ng grace, ay malaya tayong gawin kung anong gusto nating gawin. Amen. But, meron po merong dapat tayong isaalang-alang, Galatians chapter 5. So marahil, ganun yung ating naiisip, oh, I am no longer under the law. Oh, I am not under the law. So, pwede kong gawin kahit anong gusto ko. Mga kapatid, ito po ang sabi ng Bible. Galatians 5:13. Galatians 5:13. Sabi niya, for brethren, ye have been called unto liberty. Mga kapatid, tinawag kayo sa kalayaan. Pero, sabi ng Bible, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Tinawag tayo sa kalayaan. Tama po ba? Praise the Lord. Amen. Malaya tayo. Pero, sabi ng Bible, that liberty ay hindi para sa flesh. Not to serve the flesh, but to serve one another. Okay? And also, Romans chapter 8, verse 7, don't think na dahil saved tayo, dahil ligtas na tayo, dahil hindi tayo nasa ilalim ng batas na
I'm so free to do whatsoever I want. Mga kapatid, that's carnal and that's rebellious. Romans chapter 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. And so ang maling na ituturo nito sa tao dahil nagkakaroon siya ng false impression about grace ay wala dapat siyang gawin dahil ngayon ligtas na siya at malaya na siya. So, I'm free. I'm free to do whatsoever I want and not serve God. Yun po ang mali, mga kapatid. Because when you are saved, we are also commanded, Galatians chapter 6, verse 2, to bear one another's burden. Galatians chapter 6, verse 2, bear one another's burden. Sabi niya, Galatians 6:2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. So mga kapatid, as we are learning the Bible, as we are studying the Word of God, as we grow in the Christian faith, let me tell you, na dapat natututunan natin kumarga ng burden sa ating sarili. That we must learn to have burden in our heart na I am not just, hindi lamang ako nagiging parte ng church, pero meron talaga akong ginagawa for God. Meron akong parte in this work of God na I will bear some burden with the brethren. Nakakasunod po tayo? So practically speaking, that will be having a part in a ministry. No? Marami tayong ministry dito, pwede iba-iba, but pick some kung saan yung gift natin and do it and be part of it and be faithful, mga kapatid. So, hindi pwede kasi ang Kristiyanong lumalago na, ano yan principle yan feed on the Word, rest in the Lord, exercise thyself unto godliness. Ganon din sa buhay, di ba? Kakain ka, magpapahinga ka, mag-exercise ka. Pag di mo ginawa yan, kain lang tayo ng kain at pahinga lang tayo ng pahinga, ganito yung resulta. So, kailangan, kakain ka, magpapahinga ka, at mag-exercise ka. At ganun din sa salita ng Diyos. Kakain tayo ng salita ng Diyos, nabubusog tayo, nagkakaroon tayo ng nutrition sa katawan, nagpapahinga tayo sa Panginoon. Paano natin ginagawa? Nagtitiwala tayo, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. And yet, ang gagawin mo, maglilingkod ka sa Panginoon, exercise thyself rather unto godliness. Pag hindi mo ipinamuhay yung mga natututunan mo, mga kapatid, delikado yun. Delikado po yun. Why? Magiging spiritual obese tayo. Okay? At wala tayong magagawa para sa Panginoon. Now, it is not God's will na hindi tayo mag-bear ng burden ng iba, kagaya ng Galatians 6:2. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. So, hindi dapat natin i-dismiss kung merong charge tayong nare-receive. At ang preaching, mga kapatid, in some sort, in some way, preaching is a charge kung minsan. Kapag tayo ay pinapersuade na gawin ng isang bagay, iwanan ng isang bagay, tatakwil ang isang bagay, maglingkod sa Panginoon ng ganitong pamamaraan, it's a charge, mga kapatid. It's to lay a burden. It's to put a load in you. It's to put a weight in your heart. Okay? Na nilalagay sa puso natin na yung bigat na yun na pag hindi mo nagawa yung bagay na yun, para bagang sobrang hirap, sobrang bigat, kaya iwanan mo na. Amen. So preaching in some sort is a charge, mga kapatid, para tayo po ay maglingkod sa Panginoon ng tama, maiwanan yung mga hindi natin dapat gawin. Hebrews chapter 5, because God's expectation ay hindi lamang forever na ganyan ang ating ginagawa or we are just listening to the Word of God, but there must be a time when we shall be teachers. Sabi ng Hebrews 5:12. The Bible tells us, ito po, Hebrews chapter 5 verse 12, For the time ye ought to be teachers. Ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. There should be a time na meat, yung strong meat, kinakaya na natin. At hindi lang puro gatas yung ating pinapartake. Nandiyan po kayo?
So in Hebrews 5:12, meron palang expectation na there should be a time when they are ought to be teachers. Mga kapatid, hindi man lahat magiging teacher talaga ng Word of God, pero at least you could teach. You could teach. Each and every one of us, kahit po mga ladies po ng church, sabi ng Titus 2, the aged women likewise, that they shall teach the younger women. So there is a teaching ministry on part even of the aged women in the Bible. Ibig sabihin, lahat po tayo dito na nag-aaral ay ginagawa po natin yon, natututo tayo because we want also others to learn. At maring hindi mo kayang explain ang Bible the way others explain the Bible, pero yung testimony mo, as you walk closely to the Lord, as you become faithful to God, yung paglakad natin sa Panginoon daily, that is a teaching tool for others. Nakasunod po ba? Yung kung papaanong inaayos ng Diyos yung ating buhay, yung ating pag-iisip, kung paano niya tinatransform, yung ating pag-iisip, kung papaanong yung dati ganto ka, tapos kinalimutan mo yon dahil sabi ng Bible, ito yung natutunan mo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, nagtuturo ka na nun. Amen. So there should be a time when we ought to be teachers. Sabi dito sa Hebrews chapter 5 verse 12. Now Timothy here, sa 1 Timothy, balik na tayo sa ating text, 1 Timothy 1. Okay. So ganito lang naman po kadali no malaman kung pampatapos na tayo. Kasi ang una nating binasa, verse 1. So nasa verse 3 na tayo. Ang tapos dun verse 6. So alam nyo na kung gaano katagal. Alright, so now Timothy here is the one to charge. So siya mismo yung magbibigay ng charge. Sabi niya, that thou mightest charge some. Okay? He is to charge some na hindi po sila magturo ng ibang doktrina. Paul doesn't command Timothy to be soft toward this bunch. Hindi sinabi ni Paul kay Timothy na, okay, Timothy, as I besought thee to abide still at Ephesus, that thou discuss to some. Hindi discuss. Charge. Okay? So, kailangan talaga idikdik mo sa kanila. Kailangan talaga, ilatag mo sa kanila, ibigay mo sa kanila, bidiin mo sa kanila yung mga bagay-bagay na ito. Why? Kasi meron pong masamang epekto kapag hindi nangyari yon. Okay? So, though they were brethren, kapatid naman to yung mga sinasabihan dito na i-charge, mga ligtas po yan. Paano mo i-charge yung hindi saved? Amen? So, ligtas yung mga dapat i-charge ni Timothy, pero nagkakaroon kasi ng problema doon sa Ephesus, kagaya nga nung sabi ni Paul, di ba? Pag alis niya, merong mga wolves na darating dyan, may mga manglalapa dyan. So, kaya si Timothy, nilagay niya doon. So, punta ka doon. Tapos ayusin mo itong mga bagay-bagay na to, na wag nilang ituro ito, wag ganyan yung ituturo nila, ito yung ituro nila. Okay, so sabi niya, So, Paul would, ang gusto ni Apostle Paul, maituwid sila. Titus chapter 3. Titus chapter 3. Pag mali siyempre ang doktrina, kailangan ituwid. Amen. Pag hindi na ituwid, mga kapatid, gusot, baluktot. So, hindi yun yung gusto ng Panginoon. Titus 3:10, sabi nga dito, a man that is an heretic, after the first and second admonition, reject, knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. So ayaw ng Diyos na tayo nasa error o tayo po ay nasa kamalian. So sabi ni Apostle Paul kay Timothy as his son in the faith in 1 Timothy 1 verse 3, i-charge mo sila that they teach no other doctrine. Teach no other doctrine. Preacher! Paano po kapag yung mga tao nagtuturo ng maling doktrina, ayaw nilang makinig, ayaw nilang magpatuwid, ayaw nilang pakinggan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? O, sabi ng 1 Timothy 1. Dito pa rin sa same chapter na to, tignan yung verse 20 kung anong ginawa ni Paul. Meron na kasing ganun may nasampulan na siya na hindi nakikinig. Verse 20, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan. Naging Shopee si Apostle Paul. Rider. Pero diniliver niya yung mga tao na yon, hindi sa tao, mga kapatid. He delivered them unto Satan. Preacher, ano ibig sabihin?
The practice of excommunication in the Bible, o yung pag-aalis ng isang tao sa isang kongregasyon, according to the Word of God, may grounds po yun sa salita ng Diyos. Now, itong si Hymenaeus and Alexander, sabi ng verse 20, meron silang nalabag, meron silang hindi nasunod, meron silang mga bagay na ini-insist nila na yun talaga ang dapat, yun talaga yung dapat mangyari o yun yung turo. Pero hindi po yun yung dapat ituro, sabi ni Apostle Paul. So, Apostle Paul have to make a choice. Ang choice niya, mga kapatid, is this. Kung papanatilihin niya yung mga tao na to sa congregation, Hymenaeus and Alexander, verse 20, nakakasunod po tayo? Kung mananatili yung mga tao na yon sa church, cancer yun eh. Cancerous. Either ikip niya sila at mahawa-hawa ang iba, or tanggalin niya yung dalawa na yun sa congregation. And when he removed those two, ang iningatan niya yung whole. Preacher, paano yung mga yun? Ligtas din sila. May Kristo din sila. Bought by the blood. We know that. Saved din sila. Pero, ang kailangan natin maintindihan, at times, that is an act of mercy. Kasi hindi nila makikita yung mali nila, not unless ma-deprive na sila ng fellowship. Not unless ma-deprive na sila ng mga kapatiran at yung mga gawain at ng salita ng Diyos at sa kanilang sarili, makita nila yung kanilang sarili na malayo na sila sa Diyos, malayo na sila sa gawain. Kala nila, ang Diyos ang pinaglilingkuran nila. Pero dahil nagpapatuloy sila sa kamalian, pabulusok ng pabulusok yun. And when they see themselves na mali pala kami, pwede pa rin naman mabalik kung magre-repent. Nakakasunod po tayo? So, Hymenaeus and Alexander, what Paul did, he delivered them unto Satan. Sige, bahala na kayo. Wag, kasi ang pinoprotektahan niya, again, the fold. The fold must be protected. Okay, nakakasunod po tayo? Okay, hindi naman malalim, mga kapatid. So, 1 Corinthians 5. 1 Corinthians 5. 1 Corinthians 5. Tignan niyo po, dito may merong isang instance na nangyari sa Corinth. At dito niyo rin mababasa yung kagaya ng sinabi ni Paul sa 1 Timothy. Sabi ng verse number 1, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as name among the Gentiles, that one should have his father's wife. Okay, so ang kanya pong kinuha and believer yung lalaki. Believer yung lalaki, tapos inasawa niya yung asawa ng tatay niya. Hindi natin alam, baka stepmother niya. Ganun. So, hindi maganda po mga kapatid. Kahit sa Gentile, sabi ni Paul, not so much as name. Verse 2, at ang sabi niya, ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. Kita nyo, the initial judgment of Paul ay alisin yung tao na yon sa congregation. Kahit saved pa siya. Why? Kasi mai-infect niya yung lahat. Verse number 3, for I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one, nakita nyo? Unto Satan. Nakita nyo po? Ganun yung wording niya rin the 1 Timothy, tama? Delivered si Hymenaeus and Alexander to Satan. Verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So meron pong, kung tayo nakakarinig ng mga excommunication, meron sa Bible talaga nun. Okay? Meron po talaga. Pero may tamang ground sa mga bagay na yan. So sabi ni Paul, verse number 6, your glorying is not good. Kasi imbis na malungkot po sila, of course kapag may ganun, dapat malungkot tayo. Kasi may kasalanan. At yun ay nagiging blasphemous sa Diyos. At yun ay nagiging bad testimony sa church. Nandyan po tayo? So ang action dapat ng church doon, hindi matuwa, kundi malungkot. Kaya sabi niya verse number 2 nag-puff up pa sila, yumabang pa sila, at di pa sila nag-mourn. Hindi sila nalungkot, di sila umiyak tungkol sa bagay na yun. Mga kapatid, kapag merong kasalanan sa simbahan, dapat nalulungkot tayo. Hindi tayo natutuwa. Amen. Hindi po kinaliligaya ang kasalanan, kundi kinakalungkot. Verse number 6, your glory is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?
Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Okay, nakita po natin yon, 1 Timothy 6. Balik tayo doon. 1 Timothy 6. Verse 3 to 5. Tignan nyo naman yung command dito ni Apostle Paul. Meron din siyang charge, meron din siyang command. 1 Timothy chapter 6, verses 3 to 5. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Ano sabi ng Bible? Kapag yung doktrina niya, hindi siya nag-consent dun sa wholesome words, dun sa doktrina na kaayon sa pagkamakadiyos. Sabi ng Bible, he is proud, knowing nothing, but doting about questions, strife of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. Anong command ni Paul? Dulo. From such, withdraw thyself. From such, withdraw thyself. Are you still there? Amen. So wag po tayo malungkot, mga kapatid, kung sa biyaya ng Panginoon, wala tayong ka-fellowship sa lugar na ito. Amen. Ang mahalaga, lahat tayo dito, sana saved. Because if you are saved, amen, we have the Holy Spirit in us, sufficient na po yun. Okay na po yun, mga kapatid. Kasi at least yung Diyos natin, pinaglilingkuran natin na maayos at tama. Amen. Nandiyan pa po kayo? So, hindi gusto ng Diyos na yung mga taong magkakaiba ng doktrina magkakasama. So, withdraw thyself. Sabi ng Bible in verse number 5. Withdraw thyself. Now, paano naman yun? How about them? May pag-asa pa ba sa kanila na in-excommunicate o tinanggal sa fellowship, mga kapatid? Meron po. 2 Timothy 2. Ito yung hinohope din natin na malaman, maintindihan din. Okay? 2 Timothy 2. Verse number 25, anong sabi niya? In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Nakita po natin? So ang hope natin sa kahit kanino, ma-acknowledge nila yung truth. Ma-acknowledge nila na mali sila, ma-acknowledge nila na mali yung nagawa nila, na hindi tama yun. At kapag na-acknowledge nila, mga kapatid, verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, were taken captive by him at his will. Okay? Nandiyan po kayo? Mga kapatid, lahat po sa church natin, welcome. Nandiyan po kayo? Lahat po welcome, dahil lahat naman gusto nating masave. Pero kapag meron ditong tao na magulo na, magulo, at nanggugulo, at nagwawala, okay? At talagang hindi maayos, mga kapatid, the leadership of the church will bear rule. At sabihin niya, Brad, sis, out ka muna. Brad, sis, pahinga ka muna. Okay? At kapag nangyari yung mga kapatid, hindi po yun para no longer ang tao na ito ay kalimutan na bagkos ipag-pray, na ma-realize niya yung fault niya, ma-realize niya yung kamalian niya, and one day be restored unto fellowship. Nakasunod, naiintindihan po ba natin? May mga bagay sa salita ng Diyos na hindi madaling gawin. It is hard to break fellowship with someone in whom we have deep affection with. Paano kapag kapamilya mo pa? Amen. Lumaki kasama natin sa church o sa bahay natin. Then, madidisiplina ng ganun. What if? Pero paano kung nagtuturo sila ng ibang doktrina? Or yung buhay nila hindi nakaayon sa sound doctrine according to the Word of God? Paano kapag di sila lumalakad sa katotohanan ng Diyos? Kung mahal natin ang tao na yon, dapat gawin natin ang sinasabi ng Bible. We should withdraw ourselves from him or from her. Hindi po nang nagmamayabang. Okay? Di ka pwede dito! Ganyan ka! Yabang, siya rin ganun. Okay? Hindi po. But mournfully, prayerfully, mga kapatid, na makita niya to learn the error of his ways and to turn from that to be restored. Yun yung gusto natin, mga kapatid. Tandaan natin ang ministry natin, not ministry of condemnation.
Our ministry is ministry of reconciliation. Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin, ayaw natin na ang mga tao, ayaw nating itulak ang mga tao. Gusto natin silang ipunta sa atin. Gusto nating turuan sila ng salita ng Diyos. Pero there are people na sobrang gulo na talaga. And in that case, ang kailangan gawin ng leadership of the church ay tanggalin muna yung tao na yon sa fellowship para ma-realize niya yung mali niya. At pag binalik na siya, okay na siya ulit. Okay? Parang ano pong gagawin pag sa cancer, mga kapatid? May ginagawa doon kinikimo. So doon ka muna sa sanlibutan, makimo ka doon. Makita mo kung gaano ka kasama doon. At kapag bumalik ka, okay pala sa church talaga. Dapat maging matino na ako. Amen. Praise the Lord. Naiintindihan po ba natin? So preacher, it is a hard thing to do. Mahirap pong gawin yun. It is a heavy burden to bear. Ligtas din naman siya. Kapatid ko rin siya sa Panginoon. Amen. So, pero hindi natin naisip natin yung na may awa tayo sa tao na yun, pero wala tayong awa sa lahat. Na kapag nanatili yung tao na yun, magiging cancer siya sa whole. And the whole will be consumed. Eventually. Diba? Kapag naglagay tayo, kaya sabi ni Paul, a little leaven it the whole lump. Maglagay ka sa kalamansi, ilan lang Maglagay ka ng bulok na kalamansi sa napakaraming kalamansi na hindi bulok. Unti-unti yun, maapektuhan. Mamaya, isang linggo, lahat na sila bulok. Dahil lang may isang bulok. Anong dapat gawin sa bulok? Ihiwalay ang bulok. Amen. Amen po ba? Nandiyan po tayo. Preacher, pag inihiwalay mo yung bulok na yun, wala na yun, hindi na, wala nang makatulong sa kanya. Mga kapatid, ang bulok na yun, may buto yun. At yung buto na yun, pag tinanim mo, tutubo pa rin yun ng hindi na bulok. Diyan tayo. Diyan, principle lang mga kapatid. Ang sinasabi ng Bible, kung merong leaven, dun sa lump, maapektuhan niya yung whole. So, kailangan i-separate yung tao na yun. Kaya po, salamat sa Diyos, dahil hindi mo yung trabaho. Kaya po, may pastor sa church. Naintindihan po ba natin? Kaya ka rin hindi pastor. Kasi kung ikaw yung pastor, papalagpasin mo lahat. Amen. Hindi mo i-deal yung mga bagay-bagay. That's why there are leaders in the church to deal with those type of things na hindi mo nararanasan. Amen. Salamat sa Panginoon. And salamat dahil meron ding mga men at merong mga tatay. Okay? Thank God for pastors and church leaders. Let God head. Okay? Let God lead pala. Head tuloy. Let God lead through His men. Trust the Lord for His charge and be ever hopeful. Kagaya po ng Diyos sa kaligtasan. Hindi mo mararanasan yung grace niya and mercy niya sa iyong buhay personally, not until you believe the truth. Amen. Nandiyan po kayo? Hindi ka masisave, kahit ang Diyos gracious, kahit ang Diyos merciful, kahit ang Diyos mahabagin siya, kahit siya ay long-suffering, mga kapatid, not until you believe the gospel. That's the only time na maliligtas ka. And not until somebody believe the truth about himself, hindi siya matutulungan. Amen. Nandiyan pa po tayo? So, as a side note, dito sa topic natin, mga kapatid, minsan, meron akong pakiramdam na ayaw ko mag-preach ng certain things. Parang ayaw ko ituro, parang ayaw ko i-preach yung bagay na ito. Bakit? Pag pinreach ko to, may criticism. Pag pinreach ko to, may mga doubt, may cold feelings, may cold treatments, may estrangement. Kasi masasaktan si ganito, matatamaan si ganyan. So kapag pinreach mo isang bagay na to, maapektuhan sila, baka magbago yung pakiramdam nila. Ang example ko na lamang doon, mga kapatid, parang mga tatay po, Mga tatay, pag nag-decide sila minsan, yung mga anak at yung mga asawa, minsan di naiintindihan Anong ginagawa tuloy ng mga family member kapag nag-decide yung tatay? Sina-silent treatment yung tatay. Di kinakausap, di kinikibo. Anong ulam? Anak, bakuha nga yun. Iaabot lang, pero hindi ka. Tama po ba? Bakit ginagawa yun ng mga family member? Ba't ginagawa yun ng mga anak? Kasi hindi nila nagustuhan yung desisyon ng tatay nila. Kaya rin, hindi sila tatay. Kasi ang nakakakaya nun, mga kapatid sa biyaya ng Panginoon, mga tatay, kahit ano pang gawin nyo, steady yung sinabi ko. Kahit ano pang sabihin nyo, yan ang desisyon ko. And that's a father, mga kapatid. We need that fathers.
Why? Kasi kapag hindi natutunan ng mga bata na merong taong in charge, okay? Nagtitake charge, isipin nila, kaya nilang i-manipulate ang lahat ng bagay. So lalambingin lang nila konti tatay nila. Sabi ng tatay nila, alas 6, alas 7 ang uwi. Sharp, 7 p.m. Ang anak tetry niya, uwi nga ako ng 7:10. Tignan ko kung mapapansin ako ng tatay ko. 7:10. Ay, di ako napansin. Uwi yan next 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, hanggang mag-8 na. Ay, di pa rin niya napapansin. Pero kapag ang tatay, sabi niya alas 7, 6:30, wala pa yung anak. Tinatawagan na lahat. Nasaan na yung anak ko? Nasaan na yun? Oh, hanapin ka na kung nasa saan ka, mga kapatid. That's a father. That's a father. Okay? Mga kapatid, ganun din sa church. Minsan, pwedeng isipin namin kung ano yung mararamdaman nyo at wag na lang ituro ang katotohanan. Ay, baka masaktan si kapatid ganito. Ay, baka ganyan. Pero, if you truly care for the flock, you will do everything to protect the flock. Amen. Kung may pakialam ka sa pamilya mo, magiging tatay ka sa pamilya mo. At di mo hahayaan ng sino man ang makagawa ng masamang bagay sa iyong pamilya. Nandiyan po tayo? So, Acts 5, this is my hope, mga kapatid, this is my hope. Acts 5, verse 29. Anong sabi niya? Acts 5:29. Sinasaulo pa nga yung verse na to eh. Okay, tama ba ito? Acts 5, verse 29. Yan. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. 2 Corinthians 12. Minsan, mararamdaman din namin bilang mga preachers and ministers of God, kami rin mismo meron pong pinagdaraanan sa aming buhay. Personal things that we are going through. Minsan, matitempt ka na lang na wag na lang magturo ng sharp things. Hindi naman namin ginugusto yun eh. Amen. Nakalagay kasi sa Word of God yun eh. Pero, there are times, matitempt ka, wag na lang kaya ako mag-preach ng ganoon. Wag na lang kaya yun ang ituro ko. But, ito po ang sabi eh, 2 Corinthians 12, verse 7. Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. So 3 beses, nakikiusap si Paul, pakitanggal yung thorn na ito sa kanyang flesh. Pero 3 beses din denied ang kanyang request. Why? The Lord says to him, verse number 9, He said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. And dito po, parang na-apply ko lang sa aking buhay na, yes, meron akong pinagdaraan ng personal. Yes, may mga personal struggle din ako. But, when I preach, I am mindful na ako din po ay merong mga pinagdaraanan and therefore hindi ako magmamayabang. That I will not glory, but my strength comes from God. My grace, sabi ng Panginoon kay Paul, is sufficient for thee, and God's grace is sufficient for the preacher as well. Amen. Yung biyaya ng Diyos ay sapat din sa kanyang mga ngaral. Therefore, the preacher, even though minsan masakit din, should preach the Word of God. Amen. Should preach the Word of God and not faint. Should charge, should take charge, should command, should instruct. At hindi po dapat mag-give in sa temptations and wag pong mag-back down from the oppositions. Amen. So tayo naman, mga anak, no, kapag napapagalitan tayo, wag tayo nagtatampo sa magulang natin. Kailangan yun eh. Baka kasi ang tigas na ng ulo natin. Amen. Magkatampo, di papansin yung tatay nila, di papansin yung nanay nila. Pupunta sa sulok, maglalaro lang doon. Tatawagin, kain na! Pupunta naman sa pagkainan, pero pag kumain. Yung alam mo talagang, tampo siya. No?
dapat natututo tayo. Amen. Hindi binigay ang mga magulang para inisin ka lang sa buhay. Bakit ba may magulang pa? Lagi na lang akong pinapagalitan. Lagi na lang, bawal. No, hindi ganon ang purpose ng magulang. They are given at sila po ang nagbigay din, nagdala sa atin sa mundong ito, then we should be thankful to them. Dapat magpasalamat. So mga anak sa mga children, sa ating mga children, we should be thankful to our parents. At wag na wag kang magtatampo sa magulang mo, wala kang karapatang magtampo. Amen. Praise God. That's good preaching. Amen. Wala tayong karapatang magtampo. Anak lang tayo ng ating mga magulang. Amen po ba? Hindi maka-amen yung mga anak eh. Ngayon pa lang nagtatampo na. Alright. So turn to Galatians 1. Galatians 1. Diba? Ito ang tinatawag na sound doctrine. So Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Sa Word of God. Now, sabi kasi kay Timothy, teach no other doctrine. And dito sa Galatians 1, may kita natin that you could teach another gospel. Sabi niya, Galatians 1 verse number 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we are an angel from heaven, preach another gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach another gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Even the Apostle Paul, in-include niya yung sarili niya. Kapag may nagturo sa inyo, sabi niya sa mga taga-Galasya, ng ibang ebanghelyo, other than kung anong na-receive niyo mula sa amin, sumpain yung tao na yun. Sinama niya yung sarili niya doon. Ibig sabihin, sabi ni Paul, kung nagbago ako ng turo, sabi niya, kung nagbago ako ng turo from that gospel in the Word of God, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, kapag ako hindi na yun ang pinrich ko, hindi na yun ang tinuro ko, hindi na pananampalataya lang maliligtas ka, kundi kailangan mong dagdagan ng something, kailangan mong gumawa, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng bautismo para maligtas. Mga kapatid, pag yun ang tinuro ko, accursed na ako. Sabi ni Paul. At sinasabi niya kay Timothy, charge some that they teach no other doctrine. Pag nagpatuloy sila, ano mangyari? Deliver such an one to Satan. Withdraw thyself from them. Yun yung magiging result. Okay? Another one, 1 Timothy 6. Hindi lamang sa gospel nag-warn si Apostle Paul, kundi binasa na natin ito mga kapatid kanina, 1 Timothy 6, 3-5. Pero, kung merong magtuturo ng ungodly living, o yung pamumuhay natin, okay lang, basta ligtas tayo, pero okay lang sa kasalanan. Mga kapatid, ayaw din ng Bible na makikinig ka doon o mananatili ka doon. Kasi ang sabi ng Word of God, verses 3-5, pinasa na natin kanina mga kapatid, di ko na uulitin, verse 5, withdraw thyself from such. So dapat, kung sabi ni Paul kay Timothy, teach no other doctrine, dapat tama ang gospel. Dapat tama ang pamumuhay. Okay? Isa pa, Romans chapter number 16. Romans chapter number 16. Not only right gospel and right living, but also right doctrine coming from the apostle of the Gentiles. Romans chapter 16. Ano sabi in Romans 16, verse number 17 to 18? Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. So, yung doctrine na sinasabi ni Apostle Paul, tinuturo niya, verse 17, markahan daw at i-avoid yung mga nagtuturo kontra dito. Okay? And there are a lot of those sa mundo ngayon. Di nila naiintindihan what Paul is teaching. Kaya dinidismiss nila, ay, doctrine lang yan ng tao. By the way, mga kapatid, puntang 1 Timothy 1. Tingnan niyo po, basahin natin mabuti yung verse 1. Ha? 1 Timothy 1. 1 Timothy 1. Before anyone could say na yung doctrine ni Paul, nako, kay Paul lang yan. Hindi yan sa amin. Mga kapatid, basahin mo.
1 Timothy 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God. Before anyone could say, I will not listen to the Apostle Paul. Iba yung doktrina namin, kay Jesus kami, kay Jesus kami. Oops! Remember, the Apostle Paul, ang sinusulat niya, by the commandment of God. Galing sa Diyos, and Lord Jesus Christ, which is our hope. So, the Apostle Paul, hindi po siya nagtuturo ng turo niya. Listen, si Apostle Paul, di siya nagtuturo ng turo niya. Turo ito ng Panginoong Jesus, pinadaan lang sa Kanya. So, hindi ito, kaya lang natin nilalagay na Paul's doctrine o Pauline doctrine para ma-distinguish natin from other doctrines in the Bible. Otherwise, pag nilagay mo Jesus doctrine, baka isipin na dun sa Gospels. At delikado yun. Kaya gusto niyo po ba dun tayo mamuhay sa Gospels? Pwede rin. Ang sabi dun, ibenta lahat ng ari-arian at ibigay. Gusto niyo ba dun? Okay. So, hindi kasi naiintindihan ng mga tao yung doktrina na sinusubscribe ba nila. But the Apostle Paul, mga kapatid, in the Word of God, sabi niya, kung merong magtuturo kontra dito, contrary to the doctrine which you have learned, ang sabi ng Bible, avoid them. Avoid them. Okay. So, balik tayo 1 Timothy 1. Yes, verse 4 na. Praise the Lord. Diyan pa po kayo? Parang inaantok na kayo So, 1 Timothy 1, verse 4. So, yun yung sabi niya, naintindihan nyo na kung paano sabi ni Timothy. Sabi kay Timothy, charge some that they teach no other doctrine. Ano pa? Verse number 4. Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. So, this word naman, fables. Mga invento ito Invented stories, mga kapatid. When you say fables. At winawarn din sa Bible, Titus, kunta ka. Hindi naman po malayo kapag yung mga pinapalipat ko sa inyo, hindi po malalayo yan kasi katabi lang yan 1, 2 Timothy, Titus na. Titus 1, verse 14. Dito winarn naman si Titus na yung mga tao sa Crete, okay? Kasi nandoon si Titus Pwede nagkakamali, tama, Crete. Verse 14, sabi niya, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. So, ang mga fables po, ito Jewish fables, pag sinearch mo sa internet, Jewish fables, may kita mo may mga moral story naman May mga merong mga moral, merong mga ethical na matututunan ka. Parang yung fable yung ang tawag dito, yung rabbit sa yung pagong. Fable yun So, paanong nauna yung pagong kahit mas mabagal siya? At yung rabbit mabilis pero nahuli. Kasi nainip. Yung pagong, dire-diretso lang siya, tuloy-tuloy lang siya. That's a fable in the Word of God. Okay? Fable ang tawag doon. At sabi ng Bible, neither give heed to fables. Okay? Titus 1:14, sinabi dito, not giving it to Jewish fables. Kasi yung mga Jews, meron sila mga fables, mga kapatid. May sarili sila. Pero hindi po pala yun ini-endorse ng Bible. Hindi ini-endorse ng salita ng Diyos that you give heed to those things. Bakit? Kasi bakit ka mag-give heed sa fables? Okay, pwede nga ethical and moral. Ibig sabihin, may matututunan ka talaga Kung pwede ka na ba mag-give heed sa truth? Which, anong result sa 1 Timothy 1? Kapag doon ka sa katotohanan, nag-base, 1 Timothy 1, verse 4, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than, so ang contrast ng mga tanong, godly, edifying, which is in faith. Kapag pinreach natin yung truth, and not fables, ang resulta nito sa tao, edification. Mapapatatag siya. Mapapatibay siya. How about preacher, verse number 4, genealogies. Bakit may sinabi yung Bible na endless genealogies? Sabi niya, wag nating pansinin din yun, yung mga endless genealogies. Mga kapatid, ang religion po ng Latter-day Saints, yung Mormons po, meron po silang research na
Genealogy talaga. Kumbaga, malalaman mo kahit yung lola ng lola mo. Ganun. Meron silang database na halos lahat ng mga pangalan nakalagay doon para ang purpose nila doon, pag sinabi nila, oh, ito yung pangalan ng lola mo, ay, hindi siya Mormons. Gusto mo masave siya, magpabaptize ka. Baptism for the dead. Nakita nyo? So, ginagamit siya ng kaaway din. So, and sa atin, mas kilala natin, oh, saan galing yung church nyo? Saan galing yung church nyo? Saan galing yung church nyo? Ay, kay Pastor ganto, kay Pastor ganto, kay Pastor ganto, kay John the Baptist. Kita mo? Endless genealogies. Nakita natin, ganun yung danger. So, hindi gusto ng Diyos yun. Hindi gusto ng salita ng Diyos. So, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, neither give heed to fables and endless genealogies na ang naidudulot lamang puro katanungan. Puro katanungan at hindi godly edifying which is in faith. 1 Timothy 3. 1 Timothy chapter 3. Ang tahimik niyo po ngayon, di ako sanay. Okay? Sa 1 Timothy 3, verse number 9. Verse number 9 to 11. 1 Timothy 3, 9 to 11. Ang sabi niya, for we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's, ano po? Okay, hinahanap niyo pa? You are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Purahin ko po ha, para maintindihan natin. Tanggalin ko na yung charge. Okay? Intindihan nyo yung charge. And what I'm doing now, sa biyaya ng Panginoon, it's some sort of a charge. The believers. Ang sabi ng 1 Corinthians 3, mananampalataya, tayo yon, believers tayo, tama? Tayo ay mga believers. Sabi po, we are the building of God. Ye are God's building. Gusali ka ng Diyos. Anong dapat mong gawin sa gusali? Buuin mo, itayo mo, patibayin mo. Merong pundasyon, sabi ng talata, at walang ibang pundasyon kundi si Kristo Jesus, ang ating Panginoon. So siya yung pundasyon. At kung tayo yung building, siya yung pundasyon, mga kapatid, at tayo binibuild. Yung process na tayo ay i-build, ang tawag po doon, edification. Kasi po, yung edifice, ibig sabihin lang naman nun, building. And edification is building. To build. Okay? Kaya po, kapag tayo natututo ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo by preaching, by teaching, by fellowship, may process, may nagaganap, edification. Nabibuild up tayo, napapagtibay tayo, natuturuan po tayo, mga kapatid. Okay? So yun yung gusto mangyari ni Apostle Paul. Instead, na minister questions ang mangyari, puro katanungan lang, ang gusto niya sa mananampalataya, mapagtibay sa pananampalataya. Punta ka ng Jude. Jude 20. Wala pong chapter kasi isa lang yun eh. Bago mag-Revelation, yung dulong book sa Bible, Jude muna. So si Jude, nandoon siya, pagkatapos si 3 John, si Jude, bago mag-Revelation. So madali lang siyang hanapin. Punta ka ng dulo, Revelation yung dulo, balik ka ng konti, nandun si Jude. Okay? Hindi po sa ulo ng apo si Jude. Okay, iba yun. Ibang Jude yun, hospital yun. So Jude, verse 20. Ano sabi niya? But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Nakita niyo yung idea? Building up. Sa pananampalataya, binibuild up po tayo. That's why we need constant fellowship with the saints. We need the church. We need pastors and preachers. We need evangelists sa ating buhay. Why? Para continually ma-build up yung ating pong pananampalataya. Ephesians 1. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verses 21 to 22. Ephesians chapter 1, 21. Again, nabasa ko na pala ito kanina. But ang gusto ko lamang po, not Ephesians 1, but tayo nandun. Ephesians 2, Ephesians 2, 21 to 22. Ephesians 2,
Ang sabi niya, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So yun pinangyari na, edification. Instead na minister questions, puro katanungan, gusto mangyari ng Panginoon, godly edifying which is in faith. Godly edifying which is in faith. So, hindi mangyayari yung godly edifying, walang mangyayaring edification na godly sa buhay ng isang Kristiyano kung wala sa pananampalataya. Ano ibig sabihin, preacher? Para mapatibay ka sa pananampalataya mo, manampalataya ka sa salita ng Diyos. Paniwalaan mo kung ano sinasabi ng Word of God. I-apply mo. We must be doers of the Word, not hearers only, deceiving our own selves. So kailangan, pag napakinig din natin yung salita ng Diyos, napakinggan natin, nalaman natin, natutunan natin, ano sinasabi ng Word of God, believe that! Paniwalaan natin yun at i-apply po natin, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Romans 14:23, whatsoever is not of faith is sin. Whatsoever is not of faith is sin. Nangyayari yung godly edifying kapag in faith o naniniwala tayo sa salita ng Diyos. The doctrine which is according to godliness. So malapit na po, 1 Timothy 1, malapit na po tayo matapos. Don't worry. Food and gladness. Amen. 1 Timothy 1. 1 Timothy 1. Ito, maganda po itong panghuli na ito. Maganda itong panghuli na ito, makuha nating lahat. Preacher, paano ko masasabi na malago na akong Kristiyano? Preacher, paano ko masasabi na mature na ako, na saint? O yung sinasabi ng Bible, perfecting of the saints. Nagiging, na-perfect ako at nakikita ko yung result nito sa aking buhay. Okay, gusto mo malaman? Tignan nyo. Verse 5. 1 Timothy 1, verse 5. Bakit kailangan ibigay ni Paul yung charge na ito kay Timothy? Now the end of the commandment. Remember the charge. A charge can be a command. Okay? Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of good conscience and of faith unfeigned. So gusto mo? Gusto mo malaman kung ikaw ay nag-grow na, nagmamature na in the Lord, more enough? Nagkakaroon ka na ng charity. Ganun lang kasimple yun. Meron ka ng charity sa buhay mo. Yun na yun, preacher? Opo, yun na yun. Ano iniisip nyo? Kailangan maintindihan nyo pa yung napakarami mga verse, masaulo nyo isang chapter, 10 chapter kada araw para masabi na kayo matatag na Kristiyano at kayo nagmamature. Mga kapatid, pag ito nakita nyo sa buhay nyo, that you have charity, basahin nyo 1 Corinthians 13. Pag meron tayong charity, ibig sabihin na perfect tayo. At ito daw po, okay, ito ay manggagaling sa tatlong bagay. Kailangan merong pure heart. Okay, doon pa lang bagsak na. Meron kang good conscience and meron kang faith unfeigned. Preacher, gusto ko maging mature sa Panginoon. Kailangan mo ng charity. Because ang definition din ng charity o ang sinupply ng Word of God, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Kaya ko po nasabi na kapag may charity ka, nagiging perfect ka na or na-perfect ka in your faith, nagmamature ka as a saint in the Lord. Colossians 3, verse 14. Tignan niyo po, gusto ko po lahat tayo magbasa, sabay-sabay. Punta po tayo doon. Colossians chapter 3, verse 14. Okay? Sabihin niyo po, nandiyan na kayo? Okay, sabay-sabay po tayo. Ready, read. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. You see? Charity is the bond of perfectness. Diba? Ang bond, ano yan eh? Mighty bond. So yun yung nagbabind, yun yung nag-hold together. So kung gusto mo,
If you want perfectness as a saint, makikita to sa buhay natin, then the bond or what binds perfectness is charity. So kailangan yung charity na ikita sa atin. At paano magkakaroon ng charity? Itong tatlo. Amen. Itong tatlo na to. Pure heart, good conscience, faith unfeigned. Preacher, paano naman yun? Diba? Paano naman yun? Ganun mag-aral ng Word of God. 1 Peter 1:22. 1 Peter chapter 1, verse 22. Wag po kayong mag-alala, malapit na po mag-alas 12, ibig sabihin malapit na tayo magtapos. Okay? 1 Timothy 1, verse number 22. Okay? 1 Timothy 1:22. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth, through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Nakita nyo, connected yung love sa puso. Tama po ba? Yung love connected sa puso, sa pure heart. Pero yung love sa itaas, connected siya sa unfeigned. At yung love sa ibaba, connected siya sa pure heart. Pure heart, mga kapatid, ibig sabihin, yung pure heart, nandito na rin yung word eh. Pag meron kang pure heart sa Panginoon, ibig sabihin, totoo yung puso mo, hindi peke. When we say we have a pure heart before the Lord, pag sinabi mo rin puro, di ba? Yung sa atin, di ba, madalas tayo nadadaya kapag bibili tayo ng honey, may halo, hindi pure eh. Merong asukal eh. Di ba? Doon ka naiinis eh. Kapag nagbayad ka, magkano? Puro asukal. Di ba? So, doon ka maiinis. Pero pag sinabing pure heart, mga kapatid, tayo bilang mga Kristyano, dapat meron tayong pure heart. Ibig sabihin, yung puso natin, pure, puro para sa Panginoon. Amen. Hindi mix-mix. Okay? Hindi mix na marami tayong sinusubscribe ng puso natin, pure heart before the Lord, unfeigned, real, sincere. Hindi po peke. Isa pang passage dyan is Psalm 24:4. Psalm 24 verse 4. Book of Psalm chapter 24 verse number 4. Anong sabi niya? Dito dinefine kung ano ang meron ng isang tao na may pure heart. He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. May kita mo doon, mga kapatid? Ang tao na pure heart, may pure heart, honest. Tapat. Mga kapatid, honest ba tayo sa Diyos ngayon? Are we honest? Honest ba tayo sa Diyos kung bakit di tayo matapat sa Kanya? Honest ba tayo sa Diyos kung bakit we are slacking or we are not growing enough sa Panginoon? Kailangan ng Diyos pure heart. Hindi naman kailangan na ang Diyos nga maglilinis ng puso natin eh. By the washing of water, by the word. But we need to be honest before God. We have to have a pure heart before God. Huwag ka na magtago. And again, ulitin natin, wala ka nang magagawa sa past. Kaya nga, past na yun eh. We cannot do something about it, pero meron kang present and meron kang future. I hope ipagamit natin sa Panginoon yon. Time is running out, mga kapatid. Each moment na lumilipas, we are nearing to our death than we expect. Pero nawa, hindi yung death yung expectation mo, kundi yung Panginoon. Mga kapatid, time is, mabilis lang po. Mabilis lang po. Mabilis lang po yan. So, hindi lamang yon, good conscience. Hebrews chapter 13, verse 18. Hebrews 13, verse 18. Hebrews chapter 13, verse 18. Good conscience. So, hindi lamang pure heart yung gusto ng Panginoon na meron tayo so that we will have charity, we could put on charity in us,
Bagkos, meron din tayong good conscience. Hebrews 13 verse 18, ang sabi ng Bible, ito po. Last chapter ng book of Hebrews. Pray for us, for we trust we have a good conscience. Ano yung description? In all things, willing to live honestly. In all things, willing to live honestly. Kapatid, Kristiyano po tayo. Amen? Dapat honest tayo. Okay? Kahit sa sukli, dapat honest tayo. Nagbayad ka, bayad ka 50. Ang sukli mo lang dapat 20. Barya-barya na lang ngayon. Ang naisukli sa'yo, 30. Kala niya 210, 20 pala naabot niya. Mga kapatid, kung Kristiyano tayo, we should live. Sabi niya verse 18, no? In all things, willing to live honestly. Amen. Willing to live honestly. Ano to mga ingredients ng charity, mga kapatid? Kung gusto mong charity, which is the bond of perfectness, the end of the commandment, yung mga preaching na tinuturo sa atin, yung mga natututunan natin sa church, yung mga natututunan natin sa mga kapatiran, yung mga naiimbak sa'yo, ang dulo niyan, mga kapatid, mapamalas mo sa buhay mo ito. Makita yan sa buhay mo. And when we study 1 Corinthians 13, may kita mo doon, mga kapatid, that charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, that not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. That's charity. At kung may mga Kristiyano lang tayo na may charity, mga kapatid, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Amen. Pero kapag wala tayong charity dito, magkakagatan lang tayo dito. That's the problem. And lastly, faith unfeigned. Ang pananampalataya mo, na-define na natin to kanina, ang pananampalataya na totoo. Hindi peke. Ang pananampalataya po ba natin sa gospel dito, totoo? O may mga nagpapanggap dito na naniwala na sa gospel pero hindi pa? Huwag tayo magpanggap. Be real to ourselves. Are you truly saved? Ikaw ba talaga ay ligtas o hindi? Not until we became honest with ourselves, di tayo masisave. You must be honest before God na hindi ka pa ligtas dahil alam mo lang yung death, burn, resurrection, pero hindi mo alam. Hindi mo alam kung bakit namatay si Kristo. Namatay siya para sa aking mga kasalanan. Truly? Naiintindihan mo yun? Na namatay talaga si Kristo para sa iyong mga kasalanan? Amen. Nawa, maintindihan po natin. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Yun yung ingredients. Do you want to have charity? Pure heart, good conscience, faith unfeigned. Amen. Nasa Bible po ba yun? Lahat yun nabasa natin sa Bible. 1 Timothy 1. Malapit na po tayo magtapos. Lastly, last point. Verse 5, now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned. Which, kung tayo ay hindi mag-give heed, sa verse number 5, kung hindi tayo, ang goal natin is charity in us, kung hindi yun yung mga mapamalas natin, mga kapatid, verse 6, ito lang mangyari sa atin. From which some, having swerve. Anong swerve? Diba? May mga swerving. Pag nag-swerve ka, wala ka na sa linya or lumihis ka doon sa lane mo, at marami daw, dahil ayaw nila sa verse number 5, hindi nila intindihan yung verse number 5, nag-swerve sila, have turned aside unto vain jangling. Diba yung mga words ni Paul? Ano yung jangling na yan? The absence of charity in Christians due to their deviation from a pure heart, a good conscience, and faith unfeigned will turn them aside to nothing. Ano yung jangling, mga kapatid? Maingay na pakikipag-away. Vain jangling. Diba? Contentions, pakikipagtalo, noisy disputes, ganun yun, mga kapatid. Kapag hindi natin naintindihan kasi yung truth, yung end ng commandment is charity, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos so that we could have charity in us, na makikita si Kristo sa atin. Yun po yung goal natin. Amen? Hindi po para tumalino lang tayo. Hindi po para malaman natin yung rightly dividing lang. Hindi po para masabi natin na tayo yung saved at hindi sila saved. No, mga kapatid. Kasama po yun. But we should have charity in us.
Yun yung gusto mangyari ng Diyos, that each and every child of God, the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith and faith. Yun yung gusto mangyari makita sa isang mananampalataya. Kung tayo nag-aaral ng Bible, ang interesado lang tayo, paano yung rightly divide, si Paul, si Peter, yung gospel of the grace of God, and gospel of the kingdom, yun lang yung gusto mong malaman, at ayaw mong maintindihan that the word of God, the end of the commandment is charity. Swerve unto vain jangling. Kaya meron kang mga debatista kasi yun lang yung kaya nilang gawin sa buhay. Because they could not teach charity, mga kapatid. Dahil wala sila nun. Amen. Kung wala tayong charity, dahil yung pananampalataya naman nila, hindi din totoo, vain. Vain jangling. Kaya anong ituturo nila? Verse 7, desiring to be teachers of the law. Pang next week na yun. Pero yun yung mga vain jangling. Desiring to be teachers of the law. The reason why hindi tayo magtuturo ng ibang doktrina is that to put on charity so that we will not be turned aside unto vain jangling. Ang buhay natin hindi masasayang kundi mapapagamit natin for the purposes of God. Amen po mga inaantok. Amen. Okay? Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po for this time. Thank you for your word. Kayo, Panginoon, ang nag-deal sa hearts. I don't know in what part of the message each and every one of us received rebuke, correction, or instruction in our lives. But I hope, O God, that the end of these things is charity. Na makita sa mga mananampalataya yung epekto ng salita ng Diyos na pinaniwalaan po nila sa kanilang mga buhay. I pray, dear Lord, that these believers continually be perfected as saints, to abstain from worldly lust, to the vanity of this life, at kilalanin po na ang buhay na ibibigay nila kay Kristo Jesus, that is the only life worth living. Thank you for this time. And I hope na hindi po ito nag-enter sa aming ears at lumabas lang sa kabila. Thank you for the Apostle Paul, for his life and ministry. Thank you for Timothy, for being a faithful son in the faith of Paul. Thank you for this epistle na nagpapaalala po sa amin how we should conduct our lives and live as Christians in this day's dispensation of grace. Salamat po sa mga kapatirang nandirito. Hamunin niyo po ang kanilang mga puso. Kayo po ang mag-encourage sa kanila kung sila po ay nadi-discourage. Kayo po ang hamon sa kanila kung sila po ay medyo tinatamad in the Christian faith. Lord, kayo po ang kayang mag-provide all our needs. Thank you, Lord, for this time. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen and amen.